Panginoon. Kinakailangan mo rito. Sapagkat hindi kikilos ang Diyos Ama. Hindi kikilos ang Diyos Espiritu Santo kung hindi makikita si Jesucristo sa puso mo. Amen. Sabi niya ganon, My God shall supply all your needs according to His riches in glory through Christ Jesus. Okay? Ito ay isusupply lamang ng Diyos through Christ Jesus. By Christ Jesus. Kung wala si Kristo sa iyong puso, hindi ito marirelay sa iyo. Kung wala, hindi makikita ng Diyos Ama at ng Diyos Espiritu Santo, si Kristo na kumikilo sa buhay mo, nananahan sa buhay mo, pinag-ahari mo sa iyong buhay, hindi ito mag-flow. Hindi ito may channel. Mga anak ng Diyos, baka minsan, hingi tayo ng hingi, baka itong dahilan, barado. Okay? Barado, hingi tayo ng hingi. Lord, nakita ito, pangangailangan to, pero bakit hindi mo sinusupply? Baka may problema. Hindi si Kristo ang naroon. Hello? May problema, baka yung tawag dito, yung gusto ng Diyos na i-release sa'yo, kaso, hindi si Kristo ang naghahari sa buhay mo. Ulitin ko, kung gusto mong kumilos ang Diyos at gusto mong i-claim yung authority mo bilang isang anak ng Diyos at i-claim itong pangako niya sa iyo na Lord, alam ko, ikaw ang supplier ko. Pero kapag ka may question at hindi ito dumarating, it is either may problema sapagkat, sabi niya ganito, it will only come by Christ Jesus. Baka si Kristo ay wala ron at iba ang nakaharang kaya nabablock. Tingnan natin ang ating mga sarili, mga kapatid. God will not work, God will not do something apart from Christ. Kung wala si Kristo, wala siyang gagawin sa atin. Kung wala si Kristo, ang pangakong ito ay hindi magmamaterialize sa buhay mo at sa buhay mo. Kaya nga po sinabi ito ni Pablo para maunawaan ng mga Kristiyano sa Pilipos na ang Diyos siguradong magpapalayan. Just make sure that you are in Christ Jesus. Make sure. Okay? Because my God shall surely supply your needs. Kung babasahin nyo nga po yung ibang version, okay, ng Biblia, for my God will surely, affirmatively, positively supply all your needs. Sabi sa ibang version, okay, ng Biblia. Kasapagat ganun siya, kasigurado. Sa oras na ito, mga kapatid ko, tingnan po natin ang ating mga sarili. Ulitin ko, ang Diyos na pinuntahan mo rito ay ang Diyos na gustong magpala at gustong tugunin ang iyong pangangailangan ngayon. Kung meron man sa atin dito na you've been waiting for that, at alam mo ito'y needs, at alam mo may problema kung bakit hindi ngayon ito ibigay sa iyo ng Panginoon, pwedeng tayo po ngayon ay tumayo at atin pong itaas sa ating Panginoon ang ating mga pangangailangan. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Alam po ninyo, sabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to make all grace abound to you. God is able to make all grace abound to you. So that in all things, at all times, having all that you need. Nakita po ninyo? Having all that you need. Pangangailangan. Having all that you need, you will abound in every good work. Amen? Amen. Kapag ikaw ay napapagpala, anong nangyayari? You're abounding in good works. Pinapagamit mo ang iyong sarili. Pinupuri mo ang Diyos. Nagsishare ka sa iba. Ipinagmamalaki mo ang iyong Diyos. Sapagkat ang Diyos mo ay Diyos na hindi nagpapabaya. Ay siya Diyos ng pagpapala. Amen? Amen. You're abounding in good works. Amen. Sabi ng salita ng Diyos, God is able. Today, that's the same word na sinasabi ko ngayon sa inyo. God is able.
gaano man kahirap, gaano man kalaki, gaano man kaimposible. Ulitin ko, sabi ng Diyos, God is able. For my God shall supply all my needs. Nais ng Diyos na may encourage ka ngayon. Nais ng Diyos na may ma-develop sa'yo, kaya somehow He's just waiting for that perfect time. Okay? Ma-develop because you need to go through the fire of problems, of waiting, of trusting upon the Lord. You need to go through that. And then, sasagutin ng Diyos yan kasi Diyos mo siya. Because He's your God. If He is your God, then He is bound to provide. Because He is God. Hindi siya God ng gano'n na lamang. Kaya sa Diyos, siya ang provider mo. Bali, kinakailangan mo siya makilala para magtiwala ka na siya ang provider mo. Amen? As we all closes our eyes, habang nakapikit ang ating mga mata,